It's another Tuesday. Alam mo naman, nakatawang pangkabuhayan ay nagpapahinga ngayon. TTT, where are we? We are at Capitolio. It's the heritage coffee shop at the heart of Manila City, near Manila City Hall. Actually, yung harap niya is just the Cartilla Park, where you see the Katipunan monument. Dami kong sinabi. Correct. Pwede makiinom. Okay lang. Kawag ko na eh. Yeah. Second choice. Papagod ako. So, I'm having danggit. Okay. So, galing ako sa Bangbang. Bumili ako ng test strip. At bumili na rin ako ng 10 ganire. Para may supplies na. Ang ganda dito. This is our second time there. Gusto ko yung mga window shots na ganyan. Diba? Yun lang. May background music. So, dead na lang tayo. So, ano yung kinakain mo? Tingnan natin yung kinakain ni TTT. Let's see what he's eating. Aside from the danggit, sunny side up, tomato, and veggies. Anong veggies yan? Hindi ko makita. Parang hindi naman yan broccoli. Hindi siya po. And brown rice from, I suppose, Sagada, the mountain Black province. rice. From the Cordillera. The black is not color black. So ako, kumain ako ng fried lumpia sa Bangbang. May binilan ako doon. Tapos, ang sarap-sarap ng suka ng ali. Next time, pag may dala akong empty bottle, bibiling ko yung suka niya. Sarap-sarap. Hindi ko magagaya yon. So, bili na lang natin sa kanya. Gusto ko sanang gamitin tong aking lumang Huawei 2016 issue. Kaso lang, hindi siya wide angle. So, umambon sa labas, pero hindi na masyado. Para tayong malamig, pero hindi masyado. Tama-tama lang, parang si our dear Mocha. Diba? Hindi tayo we cannot be definite about our definition and description. Parang pang matatanda ang mga music. Parang retro. 19 ano ba yan? What else do we have there? Ano ma-order? Dessert. I'm not sure I want the dessert. Well, you can't have it. Silipin ko kung ano. Tignan nyo na lang ako sa background. I will go there and see what we can order. Kaya kanina, kasi nagpunta si ano pangalan niya dito sa vlog na to? Hindi ko alam eh. Anyway, nagpunta siya sa Bangbang. So, sabi ko, dito ko lang siya antayin niya sa Capitolio, sa Arocero. So, nauna ako dito kasi galing kami Pasay. So, dito na ako.
pumila ako doon, tagal mag-order ng dalawang babae sa harap ko. Tapos, ako na, nag-order na ako nitong danggit kasi nga may craving ako kay danggit. Kasi sinabi naman nila in fairness na it will take 15 to 20 minutes. So, yeah, antay ako. Maya dito na siya, dumating na siya galing Bambang. Wala pa yung order ko, ganun katagal. Wala. Just kwento while the vlogger is waiting. Order sana ako ng black coffee, 120. Sabi ko, pwedeng gawin mong cold. Sabi ng girl, pag naging cold, pwedeng 170. Ano ba yun? So, ano yung order mo? Wala. Ayoko mag-buy ng 170 for cold coffee. Ang mahal ng yelo. So, bakit kaya nagmamahal pag malamig? Gift ni Joy, pero that's pre-COVID. Dito na namin nilalagay yung alcohol. Ano siya dati? Alcohol din. At saka peppermint sanitizing alcohol spray. Tapos peppermint yung amoy. Kaya yata itong peppermint kasi parang yung memory ko yung sa akin picture niya. Ano ba ang tawag? Papanoorin na lang natin si Titi. Gusto mo kainin yung ano? Akin. Yung ulo, ayun nga yung masarap eh. Kain ko rin naman, kinain ko na ibang ulo. The ulo of the danggit. I just wanted to share the ulo to you. Dami ko ng ulo kinain. I look Agardo Versosa. Ayan, the lighting here is severe. Grabe. Ang sarap ng danggit. Ay, alam ko na. Sabihin ko, can I have a glass of water? No, can I have a glass of ice? Pero bibili ko pa rin yung 120 pesos na hot coke. Okay yun. Wala ka ng danggit. Gusto ko yung mas maliit. Wala ka sa music. Sana curated yung music. Kunyari, yung mga local, mga OPM. Capitolio to, di ba? Heritage. So, sana heritage din yung ano, like, yung mga ano, tribal. Huwag naman. Ano naman yung extreme naman yun. Kasi mga, mga OPM. OPM na
pang cafe ang ang vibe. May tribal naman na like what? Paki-Google. Maganda siya. Beautiful tribal music. Can I water? So, kanina nakausap ko yung office mate ko. Kasi day off kaming dalawa, pero sumama siya dun sa parang meeting kaninang morning. Nag-ano talaga, totoo ang chismis na nag-aayos na ng sitting arrangement sa office. Tapos nagtatanong na yung mga operations manager kung ano na yung status ng mga vaccinations ng mga employees. So yung isa naming office mate sabi, I may be fully vaccinated but my children at home are not. So dadalhin niya yung virus sa bahay, yung ganyan. Dapat kasi yung mga ganito, ang personal opinion ko talagang you take a conservative stand kasi health ito. So, meron nga ako ano nga pangalan ni Gonzales? Melissa rin. Yung company niya, early this year, nag-usap kami about it, kung paano na yung system ng work from home. Sabi nung pinaka-head nila sa Philippines na they will not go back to the office even when the government says pwede nang bumalik. They will wait it out a little more. Hindi sila mauunang magpabalik ng empleyado sa office. Tapos sabi din ng office ko, I don't want to be the lab rat kasi we don't know how this vaccines will work. Kasi syempre nagpapavaccines tayo pero nagso-social distancing tayo. Yes, we do go to some restaurants but we don't stay there for 9 hours with hundreds of people staying there for 9 hours. Yung ganon. We don't take the elevators going up and down every day. We don't take the public transport to and from offices every day. So, hindi natin alam kung hanggang saan ang protection natin sa vaccine. At saka, ang mga literature sa websites, when they talk about the vaccines, they're always saying na it's not going to protect you from getting infected. You will still get infected. But the severity of the infections, kung paano mag-react ang body mo, will be lessened. So magkakasakit ka pa din. You might need to baka pwede ka pa rin dalhin sa ospital. Hindi ka lang siguro ma-intubate or something. So, do we really want to test that? Do we really want to test our bodies kung paano natin ma-handle yan? So, ako okay lang. So, na-vaccinate na ako, yung kasama mo sa bahay, di pa. So, ikaw ang magdadala ng virus. Tsaka, diba nga, even if you're vaccinated, that doesn't make you non-carrier. Ang nakakaano kasi is maraming may sakit, pero marami ring pag-gala-gala dyan. Kahapon, naglalakad ako. Ay, hindi pala, the other day, naglalakad ako, tapos may nagkukumpulan sa Vito Cruz. So, malakas ang loob nila magkumpulan around that fishball and other tindera. Kasi hindi sila nagkakasakit. Pwedeng walang magkasakit sa inyo. Pero, mag-domino effect yun. Ito, carrier.
hindi magkasakit, masahan niya, hindi magkasakit, mapasahan niya, hindi magkasakit. Tapos ito, walang kamuang-muang, mapapasahan niya, magkakasakit siya. Pero galing dito yun. So, paano mo i-contract trace yun? Sa dami na nagkakasakit, wala naman tumatawag sa aking establishment na, oh, please check kasi may nagkasakit na pumunta dito sa establishment. Diba? Eh, masipag silang kumuha ng signature na yon. Hindi naman computerized. Diba? Has anyone called you and said, oh, for person away from you got sick or something? Diba? It's all for para lang may gagawin tayo, para lang ma-hassle tayo. But actually, tomorrow if I get sick, how will this establishment know that I got sick? Sabi nung sa isa, kasi tatawagan mo pa kami, may sakit na ako, aalalahanin pa kita, tawagan. Sabi ko, and do I know your number? Sabi ko, ikaw, anong telephone nyo dito? So, ikaw nga, hindi mo alam yung number nyo, paano pa ako? So, when I get sick tomorrow, do I call this establishment and I say, hey, I got sick. Maalala ko ba yun? O sakaling ang you will call them, ano gagawin nila? Will they call everyone? What time did you come here? Eh, merong nasa computer, merong nasa logbook. Hindi mo naman maintindihan kung totoo yung mga numero. Dapat may isang QR code lang wherever we go. Tapos when I go to the hospital at ma-establish nilang I'm a COVID patient, when they enter that QR code or the number associated with me, titimbre na yan sa lahat ng syudad na pinuntahan ko. Titimbre na yan sa lahat ng establishments na napuntahan ko. Na so and so was here 4 days ago. He is COVID patient. Wala ba tayong ganun? So si TTT was asking me kung ano ibig sabihin ng lamuya. Because yung danggit dito sa Cape Tolyo is danggit lamuya. It's a Cebuano word that means Tambok. tambok. Diba? Tambok is Ilonggo. Cebuano din. Taba. Mataba. So, it's danggit. Kaya fleshy yung danggit nila, hindi yung parang crunchy na manipis. Pero ang pangit ng itsura. Kaya sabi ko kanina, I want the smaller danggit kasi yun nga, flesh. Ito, nakain mo na ba? Nanguya mo na ba yan? Hindi ba? I like the crispier danggit. In fairness, crispy naman yung natira. But it was part of the head. Gusto ko yung mga ganyang ilaw na yan. Ang ganda, diba? 2, 4, 6, 8, 10. To get that effect, you have 10 bulbs. Magkano kaya ang kuryente? Haba na ng hair ko. I had this cut 2 weeks ago. So yan, nakaka-worry nga yung back to work. Kasi I live in Pasay, Taft. Yung Pasay Taft ko, ano na yan, almost Manila na yan. Tapos yung head office nasa Meralco Avenue pa. So 2 rides. So pero bago ako maka 2 rides, yung bago ako dumating sa first ride, I have to walk 400 kilometers. 0.4 kilometers, 400 meters. Then try the train. Tapos bababa sa EDSA station, lilipat sa EDSA station ng MRT, then bababa sa Ortigas. Then from Ortigas Center sa may ADB Avenue, lalakarin ko na yung papunta Meralco Avenue. Tag-ulan na.
So magbabangon tayo ng ano, yung sapatos natin, babaunin natin kasi mag-chinelas lang tayo going to work. Diba? Kasi hassle naman na mabasa yung shoes mo. Tapos 9 hours ka doon nabasa yung shoes mo. So, mga 3,000 of your money will go to transpo and food. Kasi ngayon, ang food ko, piniprepare ko lang sa house. Hindi siya separate baon. Tapos now I have to wake up 3 hours prior. Kasi now I wake up 2 hours prior to my shift. Kasama na yung dilly-dally, ganyan. Maglinis ng bahay, maligo, ganyan. Mag-prepare ng system. But now, I have to wake up pag matuloy yung back to site, mga 3 hours. Kasi mag-commute ka pa. And you still have to prepare your system when you get there. Tapos pag log-out mo, magko-commute ka pa. Pagdating mo sa bahay, pagdating mo sa bahay, matutulog ka, maliligo ka pa, you slow down, prepare yourself to sleep, maglalaba, tapos matutulog. Eh ngayon, pwede ka mag-multitasking. Yung 15-minute break mo, lagay mo sa washing machine. Then yung 1 hour, tatanggalin mo, isasampay mo. Diba? Dati, I was willing to go. Pero now, yung willingness ko, sabi ko nga pag tinanong ako kung pwede akong pumasok, sabi ko, can I put willing and hesitant in the same sentence? Because that's where I am. Siyempre, andyan yung you're scared. At the same time, nakatikim ka na ng advantages of working from home. Especially yung work, kung yung work mo naman, hindi naman kailangan nasa office. Kasi your work is not dependent on somebody's work. Wala akong inaantay na matapos mo. Pag natapos mo, ipapasa mo sa table ko. Then after ko gawin sa table ko, ipapasa ko sa ibang tao. I have a cousin 30 years ago. She used to work for a bank, a big bank. Diba ang bank, pag customer time is 9 to 3 or 10 to 3, but they actually go to the bank earlier than that and they leave the bank later than that. So basta ang sa customer lang is 9 to 3 or 10 to 3. Yung cousin kong yon, she goes to the bank, she goes to work around 2 p.m. or 3 p.m. or 4 na yata. Then tsaka pa lang siya magka-count ng 3, 4, parang 11 p.m. or 12 p.m. na siya umuwi. Why? Because yung work niya, magagawa niya lang pag nakarami na ng output yung bank. So, almost patapos na din yung day bago siya mag-work. So, at 3 p.m., almost all in na yung transaction. So, whatever it was she was tasked to do, pwede niya nang gawin. So, few hours lang niya makakasama yung mga office mates niya. Papakita ko sa inyo kung ano yung view ko. There's my view. Ayun, yan yung muralya ng anong tawag dyan sa na yan? Yan yun, that big wall there. Merong Kartilya ng Katipunan. Anong tawag? Kartilya ng Katipunan. Kartilya ng Katipunan daw. Yan yung may dancing light paggabi. I don't know kung tuloy-tuloy pa din yun. Wala naman akong sasabihin, pero gusto ko yung background music. Gusto ko siyang maalala na yung music na yan, narinig ko yung
nagpunta ako dito. And it was my day, and it's my day off, yung ganyan. Maganda, diba? Malalaman natin yan kung sinong artist niyan kasi ipa-flag yan ng YouTube. Tapos, kung monetize ka, hindi mamamonetize. Pero makikita natin kung anong title ng music na yan. Gusto ko siya. Hindi ko naririnig yung lyrics, pero yung the overall impact sa akin gusto ko. Tapos na. Ako ng tubig. Yorme, hindi ako nag-order sa Kapitolyo. Water lang. Pag malayo ako, nag-wash out ng light. Kumusta siya? Doing swimming. Kanina pinag-usapan namin ni Titi, sana dito lang concept naman ng nila sa local cafe. Sana mga medyo OPM na pwedeng pang cafe vibes. Ang dami naman dyan, may si City nandiyan naman. I'm sure may mga kanta si Francis M na pwedeng pang cafe. I'm sure may mga songs si Joey Ayala na hindi masyadong tribal ang dating, diba? Si Darren. Sino yan? Darren. May anong mga songs ni Darren? Dami niya Na pwedeng pang cafe. Yung hindi masyadong ganyan. Yung mas relaxing naman. Mas relaxing yan. Pero yung kanina pagpasok ko medyo mas upbeat. So, anong next sa Django? Well, kung gusto mo mag-hangout dito, I can order coffee or dinner. No, I want to pay my bill sa video. So, yun na muna. I'll make another shot. Para pag hindi kayo familiar dito, makita niyo yung tsura sa labas. Pero alis na kami. So, dyan kami nag-spend ng konting sandali. So, pupunta ako ngayon sa SM City, Manila. Magbabayad naman ako ng bills ko. Alright, thank you for joining us. Subscribe naman. Okay, bye-bye.